Gutom na ako. Ayoko na mag-video. Alam niyo yung feeling na parang maghapon kong hawak yung beat? Hawak ko ang beat, hawak ko ang beat. Ready na ako. Ikaw, ready ka na ba? Hi guys! Good morning! Hindi na ako nag-video ng pagpe-prepare ng kape, ng baon kong kinuha, nilagay ko na sa bag. Kasi, naka-fast forward ako niyan sa kusina. Times 10 ang fast forward ko. Maka time-lapse. Very madalian lang pag prepare ko sa umaga kaya hindi ko kayo na isama. Huwag na kayong sumama. Hirap na nga eh. So, ang almusal ko sa umaga ay ang biskuit. Ito. Meron ako dito sa kwarto. Hindi na to kasya doon kaya dito. Ito ang una natin. Kaya ko muna ang anik-anik sa aking fest bago ako humawak ng biskuit. Ito lang ang almusal ko. Hindi ako nag-heavy breakfast. Namimiss ko yung apas. Yung sausaw sa kape. Favorite ko yung dati. Yung apas dati nung bata pa ako ganito. Ganyan. Tapos yung otap. Ang sarap din nun. Parang ganyan pa kalaki yung apas noon. Nung umuwi akong 2018, ganito. Ganito na lang yung apas. So ngayon, 2026, gano'n na lang kalaki ang apas. Ganito na lang ba? Hindi ko alam. Ang ganda nitong sunscreen ng Hadalabu. Hadalabu Tokyo. Light lang. May ginagamit akong ganito before sa Hong Kong, yung Brilliant. Pero wala na kasi dito noon, or meron sa Madrid pa, or magpapackage pa. So, I'm happy na tagpuan ko ang sunscreen na gusto ko. Tsaka ang ganda na dapat niya sa fest. Ilan na yung nakain kong biscuit? Dalawa? May dalawa pa. 4 every morning. Ang tamis nito. Ayoko din sa akin pero ang tamis. Pero ma-protein kasi to. Tubig ko. Sikip na sa bag. Kasi yung mga Tupperware ni Senyora. Binigyan niya ako ng ulam nung nakaraan. So, hindi siya. Saan din? Ang bigat. Anipis na jacket na lang because hindi na ganun kalamig dito sa Malaga, guys. Ayun ako, alam nyo, lagi ako naiiwan ng bus dito. Yung bus na sinasakyan ko papunta doon. Wala siyang kaayusan sa oras. Sisisihin ko siya. Sa halip na maagang umalisin. Kung mapapansin nyo, minsan may insektong na yun. I think gawa yun sa halaman ko. Pero nawala na siya before eh. Kasi tinapon ko na yung 2 halaman na binili ko na namumulaklak. Kahit labag sa loob ko, tinapon ko na siya kasi nga nagkaka-insekto dito. Pero bakit ngayon meron na naman? Baka sa lupa. Sa ibang araw ko na yan solusyonan. Hintay ako ng bus. At kung kailang maaga ako, late siya darating. Ganyan talaga siya. Nananadya siya. Tingnan niyo yung saging ko kung gaano ka-fresh. Tapos tingnan nyo mamaya pagkakainin ko na siya after ng shift ko. Mamaya na ulit, okay? Tapos ng 5 hours, punta muna ako dito sa paborito kong park at kakainin ko ang baon ko bago ako pumunta kina Juday. Diba? Pasa-pasa na siya. Pero hindi naman siya ganun ka-worst pa. Unlike mga nakarang araw. I will eat my kamote. Nagtubig ang kamote. Bakit nagtubig? Kalimutan ko kumuha ng tissue kay Senyora. Wala na rin kutsara. Ay! Alam niyo, sarap na kamote dito kasi ang tamis-tamis. Kain lang ako ng mga 15 minutes and lalayas na ako. Kasi magpa-plancha lang ako sa next. So, it's not nakakapagod. Buti na lang. Kunti pa ang Pinoy dito. Kundi mabibidyuhan ako dito. Tapos magagawan ako ng kwento. Sabihin, kawawa naman si kabayan. Saging lang ang kinakain. Ang oras ay 10:02. So tired. Gutom na ako. Minarinig ko kagabi. Pagod ko today! Hindi ko na paghanda ng mga bagay-bagay. Akala ko 8 hours lang ang part-time ko ngayon. Naka 10 hours 45 minutes.
And the time is 12:22 a.m. na! Paulit-ulit ang nangyayari sa isang araw. Di ba? Ang boring. Pasok sa trabaho, uwi, luto, kain. Alam nyo, maliligo dapat ako ngayon. Pero hindi ko na kaya. I'm so tired. At pagod din ang katawang lupa ako. So, bukas na ako maliligo. Kung nakikita nyo, nagmamantika ang aking hair. Dahil kailangan na niya ng ligo. Pero hindi ako maliligo ngayon dahil sakit ng katawan ko. Alam niyo na pag umiidad na, baka hindi na ako makabangon bukas. Hindi ko alam kung ano nangyari. Walang nangyari. Bye na. Good morning! It's Saturday and day off ko ngayon. Cheers! O, diba? Matamis agad. Kailangan ko na ubusin to kasi 2 years na to sa rep. Ang tamis niya. Di bagay sa kape ko. But anyway, let's eat it. Naisip ko kung maglilinis na ba ako ngayon o bukas. Kasi schedule kami dito, di ba? Rotation. At schedule ko this week. Pero day off ko ngayon. So marami akong time. Actually, wala na akong time kasi nag-aalmusal ako 12:15 na. Tuloy ko na kaya to. Pag tinuloy ko to, baka maghapon magdamag na naman na maubos sa oras ko kasi pag ganyan. Mag-empake na pala ako. Alis kami ng Friday. Tapos diba, problema ko yung pag-pick up ng passport ko na sabi ko nung nakaraang araw. Masaya kasi hindi ko na kailangan pumunta ng Monday night tapos Tuesday ang dating ko ng Madrid. Hindi na. Friday ko na siya gagawin kasi alis namin ay Thursday ng gabi. So Friday, marami kaming time doon. Maghihintay pa kami ng tren sa Madrid. So may time ako para i-pick up ang aking passport! Less hassle, di ba? Kasi baka hindi kayanin ng mura akong katawan. Upload lang muna ako ng reels sa Instagram tsaka TikTok kasi daily upload yun sa akin. Na ginagamit kong pakuluan kasi yung aming kettle, tinan niyo. Hindi na siya kaaya-aya. O ilang buwan ko na itong hindi ginagamit. Gusto kong sabihin si Rita na magpalit na tayo ng kettle kasi it's not good for our health. Mga 3 months na akong nakuha ng lakas ng loob kasi nahihiya akong magsabi. Baka sabihin niya, ang dami reklamo nitong babaeng ito. Lahat na. Ito pa lang naman, pero nahiya akong sabihin kasi syempre, bibili siya, gagastos na naman siya. Well, pwede naman kami maghati. Pwede ko lang sabihin, hati tayo, ganyan. Kasi parang ako lang araw-araw ang gumagamit niya. Kasi nga yung hindi ako bumibili ng mineral water, ginagawa ko, pinapakuluan ko lang siya. Pero sila, hindi ko alam kung mas safe. Kasi ito ang gamit nila. Dala sa gripo, diretso dito. May filter siya dito, di ba? So, sinasala lang. Hindi ko alam kung alin ang mas safe ba kung pag pinakuluan. Minsan, nainom ako dun din. Yung pang umagang tubig. May inom ako ng 1 glass of warm water. Doon ako nakuha. Kasi yun na yung nandito ready. Lagi akong mabilisan pag umaga. Dapat, masabi ko na yun sa kanya. Kasi siya, naging health conscious na rin siya nitong 3 hours ago lang. Kasi nag-diagnose siya ng something. Hindi ko na i-share kasi buhay naman niya. So ngayon, parang nag-start na siya ng healthy, clean living. Sabi niya, kaya dapat yung mga kinakain mo, dapat yun na rin ang kainin ko from now on. Kasi nga, kailangan niya maging healthy. Pero, araw-araw siyang umiinom dito. So, kailangan ko na bang sabihin? If yes, type 1. If no, type B. Blood type. Sige na. Bigay niya sa akin ito. Hair care at pampalago daw ng buhok to eh. Hindi ito yung lalagyan niya. Sinalin ko lang to. Ito homemade. Ginawa niya may rosemary, flax seeds ba yun? Tapos coconut oil, ginger, and hindi ko alam yung exact ingredients pero yun yung mga natandaan ko sa sinabi niya. Pero ito, hindi siya lalagyan. Serum to eh. Ito yung naubos kong serum. Madali kasi siyang i-apply kapag ito yung ganun. Tumigas siya gawa sa welder. Microwave ko lang ng 20 seconds. Oo, di ba? Agad-agad yun na siya. Nagmamelt na. Ganun ang ginagawa ko kapag gagamitin ko siya. Lagay muna ako sa hair. Alam niyo ba, last year pa niya ito binigay sa akin. Pero, ngayon ko palang nagamit. Dahil I'm so tamad. Tapos parang nakakita ko, napansin ko, 236 na lang ang hair ko. Kailangan gawa ng aksyon. So, yeah. Let's do this. Baka effective to. Naglilinis nga pala, no?
Ang dali ma-distract. Bibilisan ko lang ang linis kasi mag-isa ako dito ngayon sa bahay. And this is the perfect timing. Si Valeria, itago natin siya sa pangalang V na lang. Tapos si Rita, yung landlord, itago natin sa pangalang R. Kasi baka marinig nila na binabanggit ko ang pangalan nila tapos isipin nila, chinichismis ko sila kahit na totoo naman na chinichismis ko sila. Magic lang ako. Bibilisan ko ang linis kasi marami pa akong gustong gawin. At nangangalhati na ang araw. Tapos magluluto pa ako. Dito na lang umiikot ang mundo ko sa gawaing bahay. Wala pa akong anak niyan. Parang nangihina ako, guys. Overcook ang chicken. That's okay. Hawak ko naman yung meat. Sabo. Guys, ang fresh ko na. Huwag kayong, ang oras ay 8:10. And natapos ako sa mga bagay-bagay ng alas 6 actually. Para rin nag-work. Wala pa naman ako nagagawa sa buhay ko. Sa Instagram at TikTok pa lang ako nakapag-upload. Gabi na naman. Patapos na naman ng isang araw. Ano ba yan? Nung isang araw pala, dun sa nililinisan ko, medyo katsukaran ko na rin kasi siya ng konti. May kausap siya sa phone, may tumawag. Tapos pagkababa niya ng phone, lumapit siya sa akin. Sabi niya, Ken, yung biyanan ko na 93 years old, yung huli niyang sinabi, hindi ko inintindi. Ang agad sa utak ko is yung biyanan niya, 93 years old. Tapos yung reaction ko, ganito. Wow! Oh, ganon. As in, alam mo yung parang delighted. Tapos, sabi niya, nahulog. Tapos yung transition, yung reaction ng mukha ko na, oh, sabi niya, nahulog. Oh. Sorry na. Mamangha talaga ako na umabot sila ng 90 years old, 93, 80 plus, ganyan. Tapos yung iba, 80 plus nakakapag-drive pa, ganon. So, nung sinabi niya sa akin, sa isip ko, binibida niya yung biyana niya na 93 years old, ganon. Hindi ko talaga inintindi niya yung huli niyang sinabi. Tapos nung inulit niya, naintindihan ko na. Sabi niya, in Spanish kasi, kahilo. Ang ibig sabihin kasi nun, parang nahulog. Tapos yung reaction ko, 3 hours ang linis ko sa kanya. Parang 20 minutes pa lang ako naglilinis sa kanya nun. Alam niyo yung buong oras na yon. Isip ko na, sana lamunin ako ng lupa. Lulubog na lang ako sa inidoro. Hiyang-hiya ako. Nagfa-flashback siya doon sa utak ko na, alam mo yung shinare sa'yo yung bad news, tapos yung reaction mo, kailangan ko na bumalik ulit sa Spanish class. Wala akong natututunan na. Minsan ganun ako, parang nag-a-assume na ako dun sa gusto niyang sabihin. Madalas kasi, tama naman yung pag-assume. Pero ito, very wrong. Dapat talaga iniintindi ko kada salitang sinasabi sa akin. Ito pa, kahapon naman. Dun sa isa ko nililinisan din. Airbnb kasi yun. Tapos, kakalabas lang nung client. Kaya, inabisuhan niya ako na, Ken, pwede mo nang linisin yung Airbnb. Hindi sabay kami pumasok doon sa Airbnb kasi chinek din niya kung walang nasira, ganyan. Pag punta namin doon sa banyo, sabi niya, walang doormat. Tapos ang sunod niyang tinanong, nilagyan mo ba? Tapos ako naman, ang sabi ko, no. Alam niyo yung inassume ko na tinatanong niya, nakita mo ba? Kasi ang nasa isip ko na agad, baka tinapon ng guess. Palala ng palala ang Espanyol ko. Very low level. Alam niyo yung titig niya sa akin? Ito, kunwari ito. Nag-pause siya ng mga 5 seconds. Tapos ako naman, blanco. Kasi ang sa isip ko, tinatanong niya, may nakita ka ba? Or niligpit mo ba? Yun yung iniisip ko na tinatanong niya. Nung pagtitig niya sa akin, ganyan 5 seconds. Later on ko na na-realize na parang ang ibig sabihin ng tingin niya sa akin na yun is, ilang buwan ka na dito sa amin na naglilinis ka ng Airbnb? Hindi mo alam na lalagyan niya ng doormat. Kasi pagtanong niya ng, nalagyan mo ba? Tapos ang sagot ko, no. Yung pagkano ko is, no, parang ba't ko naman lalagyan? Ganon. Kasi nga, iba yung nagre-register sa utak ko na tanong. Parang iniisip ko na tinatanong niya, may nakita ka or niligpit mo na ba? Yan ang iniisip ko tanong niya. Yung pala tinatanong niya kung nalagyan ko. So yun, yung first 3 hours na yun, iniisip ko yung, na-realize ko tapos na kami mag-usap. Na, ang tinatanong niya kung naglagay ako. Tapos ang sagot ko, no. Ganun yung reaction ko. No. Ang pagkakaintindi niya, sinadya kong hindi lagyan. Pero ang totoo, nakalimutan ko talaga nung time na yun. Kaya wala doon. Kaya wala kaming nakita nung time na yun. Tapos buti na lang, na-clear ko ang aking ibig sabihin. Yun lang naman, na-share ko lang. Bye na. Busy kasi ako, may ginagawa ako. Pero kanina pa may
banda. Ngayon ko lang naisipan na mag-film. Pero marami nang nakaraan na mga birhen. Malapit na kasi ang Semana Santa, so lagi may ganyan. It's 10:36 p.m. Tapos minsan alas 12 may nagaganyan. Ganyan dito sa sa Spain. Pag malapit na mag-Semana Santa. Hanggang sa mag-Semana Santa, maraming prosesyon ang nagaganap dito.